Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat na sumusubaybay ngayon sa oras na ito. Ay nararapat po natin palaging pasalamatan at purihin ng Diyos dahil nabigyan naman po tayo ng karagdagang sandali upang tumuon po tayo ng pansin sa mga salita ng Diyos sapagkat napakahalaga po nito. Ito po yung binabanggit na kung saan doon sa Psalm 68 verse 11, "The Lord gave the word, great was the company of those that publish it." Kung basahin po ninyo yung buong aklat ng Psalm 119, yung chapter na yon, ay napakaganda po ng mga pangungusap ng Diyos doon na pinasulat kay David para po yung nagnanais na maunawa niya lubusan ang tungkol sa salita ng Diyos at saka yung attitude ng mga taong naniniwala sa Kanya ang galing po ng naibubunga. Ito po yung bagay na dapat natin pong pansinin ngayon na ituloy po natin yung ating paksang na umpisang kanina. Ito ay napapanahon sapagkat itong virus na ito na pinag-uusapan, itong coronavirus 19, COVID-19 na tinatawag, ay hindi lamang po siya tumutukoy dun sa tinatawag nating a kind of infection, physical infection. Any member of unique infectious agent, yan po yung virus. Kinatawan siya ng maraming group of viruses, pero ito identified siya o binigyan siya ng pagkakilanlan na COVID-19. Kaya yung pangalawang meaning po, yung something that poisons the mind or soul. Kaya doon po tayo kumukuha ngayon ng ating pag-uusapan mula sa salita ng Diyos with a kind, yung tinatawag po nating observation. Kasi napakahalaga po ng salita ng Diyos. Yung 1 Corinthians chapter 2, doon po ay meron po tayong guro na pinakilala ng Biblia, and that is the Holy Spirit. Siya po yung revealer ng deep things ng Diyos. At ang paraan po ng kanyang pagtuturo, isa sa mga paraan niya, yung comparing spiritual things with spiritual. Dinefine ng Panginoon yung spiritual things sa John chapter 6 verse 63. Ang aking mga salita, they are spirit and they are light. That's why napakalaga po na bigyan nating pansin ang spiritual side, spiritual aspect ng buhay natin bilang mga tunay na Kristiyano. Kung hindi ka pa Kristiyano, pakinggan mo lang ang salita ng Diyos dahil yan po ang i-workout ng Holy Spirit para ma-enlighten ka, ma-convict ka, ma-realize mo that you need Jesus, Savior ng buhay mo, Lord upang siyang mga siwa, maging master ng everyday life mo na na-acquired mo sa pamagitan ng pagkasilang na muli sa Espiritu. Kaya sa gabing ito ay simulan po natin. Samahan niyo ako sa prayer. Hilingin natin ang gabay ng Panginoon. Lord, so much we are grateful sa bagay na patuloy kang pinagtitiwalaan kami ng mga bagay na tulad nito, which is so very, very important. Na ito po ang hindi pinansin ng maraming tao sa sanglibutan. At unfortunately, kung minsan, ay hindi ko nabibigyan ng importansya o nakakaligtaan man o napapabayaan na mga ilang, kundi man marami, mga anak mo sa iba't ibang lugar. Sana po sa gabing ito, mangusap ka sa pamagitan ng mga talata sa iyong banal na kasulatan upang alam namin sa pamagitan ng gabay ng iyong Spiritong Banal ay makatanggap kami ng karagdagang liwanag, karagdagang hamon sa aming buhay, karagdagang power, tsaka inspirasyon, encouragement, para lubos po namin ma-appreciate ang lahat ng iyong effort. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa kanya-kanyang lugar, sa kanilang mga tahanan. Alam ko po sila'y nag-iipon ngayon, nakatipon, nakaharap sa live streaming na ito
upang sa pamagitan nito mapakinggan ang salita ng Diyos. Although hindi po kami nakayanang magtipon sa isang building because po ito yung directives ng pamahalaan, the ordained authority, para po maingatan po ang aming kalusugan. What is the use kung ang aming katawang lupa ay may sakit, and then ito po yung malaking burden sa buhay ng bawat kinaukulan na magiging biktima ng karamdaman. Kung hindi po kami susunod, tama naman po yun, maiwasan ang dapat maiwasan para ma-eliminate ang virus na to sa kanyang pagkalat. Lord, here we are. Bless our heart. Touch our heart. Just give us humble to give way sa lahat ng sasabihin mo ngayon. Paalala mo sa amin. Upang ang Kristiyano, kami, mga nagpapakilalang tumanggap sa iyo, kumilala bilang Panginoon na tagapagligtas, ay magkaroon kami lalo ng deep concern, burden and desire. I-reach out yung unsaved lost para po sila madala sa iyo for salvation by grace through faith. Here we are, Lord. Thy will be done. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, gaya po ng ating pag-aaral kanina, ay kinuha po natin ikalawang meaning ng salitang virus. Something that poisons the mind or soul. Nalason po ang kaisipan at kaluluwa ng mga tao. Mula po nung pumasok ang kamandag ng serpent na yun doon sa Garden of Eden in Genesis 3. Bakit kaya serpent? So alam mo naman po natin ito, may kinalaman sa ahas, makamandag na ahas. Kaya tinawag din po siyang old serpent. Ito isang bagay na pagkatapos itong kahulugan na pangalawa ng virus ay poisons the mind or soul. That is why kung hindi po natin tutuunan ng pansin ng salita ng Diyos, kung dito pangangalagahan at pagkukulan ng pansin ng bawat tunay na mananampalataya, paano niyang malalaman, maunawaan yung mga nangyayari, kaganapan sa ating paligid. Kaya dito po, alam ko po na sa pamagitan ng mga ito ay meron tayong mapupulot, may dadagdag po sa kaalaman na nailaanan ng Diyos sa previous ng ating buhay. Spiritual virus of COVID-19 according to the scriptures. Napansin po natin kanina umaga yung unang mention ng salitang disease, Exodus 15, verse 26. Kaso pa makikita natin dito yung relationship para maiwasan po yung dapat maiwasan, particularly po yung karamdaman. Ako po ang testimony ko sa life. Since I surrendered my life, marami hong nakakilala din sa akin na nung bago-bago ako, nag-aral sa seminary, sumuko ng aking buhay, halos po sasabihin ng iba, isa na lang siguro, 2-3 na lang magpirma. Dahil ako po'y payatot. Slim, very slim. Pero very strong ang aking pangangatawan. Never confined sa hospital since then until now. Minsan lang po, nagpa-check up ako doon sa Angeles University Foundation. Something na wrong, pero ilang hours lang po yung nag-stay. Habang pina-find out nila yung cause ng karamdaman na yon. May kinahalaman lang po dun sa may maling nainom mo, may maling nakain, no, gano'n po, no? So, ang kondisyon ng Panginoon para sana ito ay hindi lumaganap sa buong daigdig, sa buhay natin mga kapatid, yung if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do that which is right in his sight and will give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Egypt, type of the word. Anong nangyayari sa mundo ngayon? Indeed, the Lord got the attention of the world. Kahit anong klase siyang bansa. Isa lang po talaga ang pinakadoktor ng mga doktor. Ito yung perfect doktor.
ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa and everything na nasa langit at nandito at sa ilalim ng lupa. Everything. And then yung last mention, ay nakita po natin dito yung Acts 28 verse 9. Ulitin ko lang po ito. Tapos magmumove po tayo ng pangalawang acronym word. Ano po? Ito po yung account na kung saan, na kung paano sa pagkasira po ng ship nila, Apostle Paul, napadpad sila sa isang isla. At doon po namit po niya ang family nila ni Publius, particularly yung kanyang father. Sila ho ay winelcome doon sa bahay nila. Attended po sila ng ilang araw, courteously, then specifically 3 days to be exact na po. And then nagkaroon, may fever po, may sakit na lagnat. That the father of Publius, I don't know how you pronounce this one, no? Lay sick of a fever and a bloody flux. Ang ginawa ni Pablo, inarap po niya, ang una pong ginawa niya, pray. And laid his hands on him and healed him. And then nagkaroon din po ng show up ng mga tao nandun nung malaman nila gumaling yung tatay ni Publius. So pumunta sa kanya, and then ito, so when this was done, others also which had disease in the island came and were healed. So mga kababayan, mga kapatid, napakagandang tumutuon ng pansin sa salita ng Diyos kasi marami kang madidiscover rito at marami kang mapapansin. Always apply the principle, yung tinatawag po natin principle of interpretation, the law of first mention. Meron kang makukuha talaga dyan. Meron. Na po? Ngayon kanina, ang representation ng acronym ng COVID ay C. Hinugot po natin yung C. Hinahanap natin sa Biblia kung ano itong kahulugan nito, that generally, ito talaga ang nangyayari dahil ang author po ng pride, ang hari ng pride, si Satan. Nagsimula yan sa Garden of Eden para po yung spirit niya ay mailagay sa tao. Kaya nga makikita po natin dun sa bago nag-flood, yung Noah's flood, ay sa Genesis 6, nakita ng Diyos po yung heart, na the imaginations of the thought of the heart, evil continually. Kaya binigyan po sila ng isang hagupit, at ito po yung tinatawag natin paglubog ng mundo. At ilan lang pong kaluluwa ang natira? 8. So dito po makikita natin yung conceit that represent COVID-19. C. Conceit. Kapalaluan, pagkama, kaako, excessive pride in oneself. Ito yung self-righteousness na talagang nagbe-base sila, pinangangalandakan, pinangahawakan, yung kanilang mga mabubuting gawa, yung kanilang pagiging panatiko sa kanyang relihiyon, na po yung self-righteousness and self-justification, na ang paniwala nila sa pamamagitan ng mga ganong gawa ay maliligtas nilang parusa sa impyerno, makakarating sila sa langit. Conceit. Matagal na pong nakasulat sa Biblia ang paliwanag ng Panginoon kung paano maliligtas yung tao. Anong dapat mangyari, anong dapat gawin. Pinakilala ang Savior, alright, at ang mga detail tungkol sa buhay niya during his earthly ministry. He humbled himself, became obedient unto death. Yun ang pinaka-bottom line nung accomplishment of that very, very important mission upang iligtas sa mga makasalanan. Christ Jesus came into the world to save sinners. Na-include ka, kapatid, ikaw nakikinig ngayon. Na-include ako. Na-include ang aking pamilya by His grace through faith in the Lord Jesus Christ. Kasi umabot sa iyo ang liwanag ng pagpapakilala ng mga salita ng Biblia ng Diyos, yung tungkol sa person nito na nag-humble, became obedient unto death. God ito. Yan ang 1 Timothy 3:16. At wala kang makikitang Savior dito sa Biblia kundi siya, God siya. Yan ang Book of Titus, punong-puno po. Yung 3 chapter na yan, God our Savior, tapos Lord Jesus Christ Savior. Siya po yun, no? Yun po, pag-conceit,
kapalaluan pagkamakaako, excessive pride in oneself. Yan po yung general na condition ng heart ng tao. Alright, yung pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan, ang nagpipreserve sa kanilang buhay upang eventually maligtas sila by grace through faith in the Lord Jesus Christ, ini-ignore nila ito, hindi pinapansin. Kapag meron pong grupo ng mga mananampalataya na walang ibang pinangangaral kundi ang Panginoong Jesucristo, the person of the gospel, na po, the Savior, and then yung kanyang ginawa. Alright? At kung ano ang pwedeng magawa ng tao to acquire yung dala niya. Kasi so John 10:10, ang sabi ng Panginoon, I am come that they might have life. And what kind of life is that? In John 10:28, yan ang context. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kikita po, wala na ho makakuha sa kanyang kamay. So, and then another word na letter C, that represents letter C ng COVID-19 spiritually, contempt. Contempt. Ito po yung act of despising. Pag pinag-uusapan sa Diyos, tungkol sa Diyos, dinidespise po nila yan. Hindi ho nagbibigay ng respect dyan. Wala akong galang dyan, kundi kasi alam niya, meron na siyang religiyon. Meron na siyang sariling paniwala. Ayaw niya na siya mismo ay magkaroon ng effort to study the Word of God kasi search the Scriptures. Kung makikita nyo, doon sa Acts chapter 17, may group of people, ito yung Berean, ano po, mapapansin natin dito, nung mangaral si Pablo, they have the copy of the Scriptures. May mga reliyon na ang mga nag-a-attend sa pagtitipon at pananambahan, walang sipi, walang kopya ng Biblia. Sabi ng mga mangangaral, mga pinuno, hindi niyo maintindihan yan. Kami lang. Yan po yan mga gano'n, no? So, hindi in-encourage na ang bawat individual, halos makikita mo naman, edukado naman, ay mag-aral ng sarili ng pag-research sa Scripture kasi utos ng Panginoon. Binigyan din ni Paul, study to show thyself approved unto God. Dapat yun ang intindihin ng sino man. Whether ikaw ay sa Diyos o hindi, o naniniwala sa Diyos o hindi. Siyempre naman, lahat ng tao magkiklaim yan, halos, no? Ay naniniwala sa Diyos. Pero, sumasampalataya sa Diyos. Pero, pangalawa, isang tanong lang, kung ikaw sumasampalataya, di meron kang buhay na walang hanggan. Walang nakakaalam noon. Pagdating pa lang doon makukuha yan. So, kumokontra doon sinasabi niya pananampalataya, although meron siyang faith, kaiba sa turo na pananampalataya ng Panginoon. Contempt, act of despising, lack of respect or reverence for something or someone, willful disobedience. Kasi bakit? Patay na patay eh. Yung sinasabi yung sarado ng pinto, nakapadlock pa, kaya hindi mo na mabuksan. Pagdating ng iyong nais, desire, and bar them na may bahagi ang Ebanghelyo. Alright? Isa pong mga bagay na naranasan, no? Yan po yung nangyayari. Ngayon, pag-usapan po natin yung letter O. Ano yung nire-represent naman ng O na makikita natin, kasi maraming O sa Biblia. Sa Biblia, na ito yung pinaka dahilan kung bakit ganyan po yung nagaganap since then. Ang nais kasi ng Panginoon, ang tao magkaroon ng kanyang spirit. Magkaroon ng kanyang buhay. Masettled yung pag-aaway. Yung Romans 5:10, ang tao, sabi doon sa verse 6, na po, verse 8 and 10, makikita po ninyo doon, siya po ay ungodly in verse 6. Sinner, sa verse 8, enemies of God, sa verse 10. Yan po yung whole picture ng isang tao na hindi po nakamtan pa ang buhay, gift of eternal life, na pinagkakalob ng Panginoon na sa Kanya lang matatagpuan yun. Wala sa alinmang religious organization, wala sa alinmang lahi, wala po. Okay? Wala po. Very clear. Ang buhay na walang hanggan ay naki Kristo. And this is the record that God hath given unto us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life. So yun po yung maliwanag na paliwanag. Pag tinanggap mo si Kristo, siya yun. Nasa Kanya yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag tinanggap, naniniwala ka.
na ito yung may dala ng buhay, ito yung nagbibigay ng buhay, ito yung Savior, ito yung God nag-manifest in the flesh. So very clear po. At yung dugo niya na precious, innocent, yan ang sabi ng Biblia, innocent ang kanyang blood, upang masaklaw ang mga inosenteng bata na hindi po alam ang tungkol sa good and bad. Saklaw po yan. Pag namatay, automatically po yan, langit yan. Kaya dito po, ang pangalawa na ating pag-usapan, itong letter O. Offense. Offense. Ito yung variant nung salitang, nung spelling na O-F-E-N-S-E. Ito, O-W-F-E-N-C-E. Offense. Variant po yan ng offense. Anong kahulugan ng offense? Para makuha po natin dito at iugnay natin sa iba't ibang mga talata. Offense, ang kahulugan nito, an infraction. Pag infraction, I-N-F-R-A-C-T-I-O-N. Infraction. Pagsuway, ibig sabihin, of law. Number one meaning ng offense, an infraction of law. Pagsuway sa batas. Ang isa pa, letter B, a breach of moral or physical code. Ibig sabihin, sin, misdeed. Pag sinabing breach, a breach, paglabag. Paglabag. Yun po yung salitang if. Yan. If. Kasi yan ang bigay ng Diyos sa tao, nilalang niya yung tao, pinakakain niya yung tao, hanggang ngayon, ikaw na nakikinig, ako binubuhay pa. Kung ano yung kasunduan, sabi nga ng mga Israelites during that time, gagawin namin, pero later on, hindi nila ginagawa. So anong nangyayari? Talagang hinahagupit sila ng Diyos. The same is true. Kaya kung minsan, marami po sa ating mga Kristiyano, totoo, hindi masaya ang buhay. Hindi victorious. Nararamdaman mo, nanlalamig ka, lumalayo ka. Reality po yan. Nangyayari po yan. So A, an infraction of law. B, a breach of moral or physical code. Yan po, apektado yung moral at saka physical. Sa physical aspect, ano po yung ating nakikita? Immorality po. Immoral ang mga nakikita mo na sa tao ngayon, no? Talagang halos i-display yung buong katawan, mga kababaihan. Right? Halos dumihan yung kanilang body. Yan po yung ating nakikita ngayon sa kasalukuyan. Alright? Yung pong mga style na mga pananamit, supposed to be cover yan. Cover po yan, covering. Para po ay protektahan yung body na yan. Kung Kristiyano kang totoo, yan po'y purchase possession ng Panginoon. Hindi na iyo yan. Hindi na iyo yan. Yan ang very clear na 1 Corinthians 6:19 and 20. Hindi na sa iyo yan. Makikita natin yan ay purchase possession. Ephesians chapter 4. Pag-aari ng Diyos yan. Kaya nananahan dyan. Templo yan ng Banal na Espiritu. Kaya siya nag-temple o nanahan ng Banal na Espiritu, i-guide tayo. Alright? Turuan tayo. Number 3, paalalahanan tayo dun sa mga bagay na nalaman mo na tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoong Jesucristo, tungkol sa nangyari sa Kanya, tungkol sa Kanyang pakay, at tungkol sa katungkulan natin. Lalo magtipon, magpatotoo, alright? At maging masaya, kumanta, magkaloob, at maraming bagay. Minsan ho ay nalalabag po yung moral or physical code. Kaya mga Kristiyano, no, ingatan po ninyo yung mga katawan ninyo. Lalo na po kayong mga kapatid namin, mga kababaihan. Huwag niyong hayaan ma-identify kayo sa mundo. Gusto ng Panginoon makita yung distinction, the difference between the children of God and the children of the devil. Na kung minsan parang wala nang distinction. So yung po yan, no po. At ito pa po ang isang bagay, letter C, meaning stumbling block. Offense, stumbling block, katitisuran. Ang synonymous meaning po ng offense ay insult,
outrage. Pag sinabing outrage, act of violence or brutality. So ito po ang nakita ng Diyos, isa sa mga nakita ng Diyos, na nagiging dahilan para po ay nagkakaroon ng ganyang karanasan dito sa sanglibutan na ito. Kaya on the record, ang dami pong mga kalamidad na nangyayari. Galing sa baba, volcanic eruptions, lindol, na nakikita sa pamagitan ng hangin, ulan, mga tsunami, malalakas na bagyo. And then, yung nanggagaling sa langit, yung mga hail, kidlat and thunder, malakas na ulan. Hindi ba niyo napapansin yon? Sa itaas, dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, lahat po yan ay kinikilos ng Diyos. God moved all these things to remind the people na merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakunikilos, nagpapakilos ng lahat, alright? At nananawagan, nagpapaalala. The Lord gave the book or the word, great was the company of those that publish it. And then pinasulat sa 2 Timothy chapter 4, kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, you have to preach the word in season and out of season. Rebuke, reprove. Yan po yung habilin. Kaya ito po makikita natin dito, stumbling block, katitisuran. Yan, maganda pong punto ito, no? Offense. Ngayon, kung dali naman natin yung salita, yung action word nitong offend. Right? Offend. To transgress the moral or divine law. Yan po yan. Offend. Pag pala ito ay gumawa ka ng kasalanan, labag dun sa damdamin ng Diyos at sinabi ng Diyos, kalooban ng Diyos, transgression po yan. Kaya makikita dun sa Epistle of John, yung pong tinatawag po nating kasalanan is the transgression of the law. Yan po yung nating makikita. To transgress the moral or divine law. May moral at divine law ang Diyos na binigay, inilatag, isinulat. At nais ng Diyos na ito'y palaging ipaalala sa kanyang mga anak. People who are identified with Him. People who said, testified na sila'y anak ng Diyos. They received the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, bilang Lord and Savior nila. Pero paano po ang ating attitude when it comes sa morality and then the physical aspect ng ating life? Nakikita ba yung physical aspect natin ito ay nagmo-move sa direction na gusto ng Diyos? Like witnessing, pagbibigay ng tinatag nating gospel tracts, invite people, street preaching, ang dami po. And then at the same time, pag dumating yung assembly time, ay nandun ka ba, kaisa ka ba doon, kasama ka ba, or saan-saan ka pumupunta, yun ang inuuna. Yan po yung very unfortunate. Kaya nagdoble-doble na po ang galit ng Panginoon. Apektado talaga ang mga mananampalataya din, na po, sa sitwasyong ganito, di ba? Nabawasan yung malaya ho nating movement. Kaya ito po'y panahon ng pagbulay-bulay. Think about what is happening. Right? God is moving. God is messaging. Nagsasalita po siya. Kaya napansin po natin dito, pansinin natin yung Romans 9:33. Bilang paunang verse, Romans 9:33. Look at Romans 9:33. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ito ho, bakit po pinakilala sa ritong stumbling stone, rock of offense? Kasi ho, nung personal dumating ang Panginoon, ang dami ho mga natitisod dito ng mga religious leaders, mga religious fanatics. Mga magagaling na mga tao, educated people. Hanggang ngayon, pag ito pong salitaan ng Diyos, na po talaga ito pinapaabot mo, purely, boldly, ang isip nila kasi meron na siyang religion. Ayaw niyang makinig. Ang gusto na lang pakinggan,
yung sinasabi ng mga ngaral. Why not study? Ano yung use ng study? Ano yung use ng search na sinasabi ng Panginoon? Bakit hindi mo gamitin? Bakit yun lang pinakinggan mo? Tignan mo. Paano malalaman ang right and wrong kung hindi mo both i-search? Ano ba yung mali sa harapan ng Diyos? Ano ba yung tama sa harapan ng Diyos? Yun ang magandang kaisipan. That is the right thinking. That is the right mind. Sound mind ang tawag dyan. So pansinin po natin Romans 9:33 yan. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Now, ito yung gusto kong pansinin din ninyo. Matthew 11 verses 2 to 6. Pansinin ninyo, notice. In Matthew chapter 11 verse 2 to 6, now when John, that's John the Baptist, had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, ito yun, no? Ito yung pinasasabi, ito yung utos sa kanila, mission. Nagtanong sila, sabi nila sa ating Panginoon, art thou he that should come, or do we look for another? Ikaw ba yun na dapat dumating, or naghihintay pa kami ng iba? And then sabi ng Panginoon sa verse 4, Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. So sila ang magbabalita sa makikita nila sa naging buhay ng ating Panginoon at sa kanyang mga ipangangaral. Ito isa sa mga sinabi nila, narinig niya, sinabi niya at narinig nila, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. In verse 6, blessed is he whomsoever shall not be offended in me. Pansinin nyo Kita nyo, kasi ito talaga yung mission gagawin ng Panginoon dito Alright? Yung bulag makakatanggap ng kanilang paningin. Yung pilay makakalakad na. Ito yung lepers, may ketong, malilinis yan. Kasi ina-isolate po nila pag may lepers during that time, ay dun sa isang lugar para hindi makahawa. Ito nangyayari ngayon. Alright, meron po tayong quarantine. May lockdown. Bali nakakulong ho tayo sa bahay ngayon. Kaya hindi ho basta-basta makalabas. Isa lang ang nire-require nilang pwede lumabas, mamili. O yan po yan Ito, makikita natin dito, ay inayos ng Panginoon ang mga ito. Nalinis. Sabi niya yung bingi nakakarinig, patay, namatay, pero binuhay niya maguli. Kita niyo kung sino siya? The poor have the gospel preached to them. Napakahalaga po na marinig ng tao ang ebanghelyo. Kaya nga po itong poor na ito, alam niyo kung paano, bakit? Napansin ko yung last part. And the poor have the gospel preached to them. I want you to remember yung 2 Corinthians 8:9. Alright? 2 Corinthians 8:9. Sabi ng salita ng Diyos sa pinasulat kay Apostol Pablo, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that through His poverty you become rich. Kita ho nyo? Kaya ho, ganun na lang po. Hindi lang po poor sa physical pinag-usapan nito. Poor, poor sa kalagayan. Kasi bakit? Alam mo, mag-enjoy ka man ng buhay dito sa lupa. Nag-stay ka lang ng ilang taon dito, mamamatay ka, tapos susunugin lang sa impyerno forever. Meron kang worm that diet na. Kita mo? Ayaw ng Panginoon mapunta doon ng tao. That's why gumawa siya ng effort. Presentation of Himself bodily, physically, and demonstrated yung kanyang pagiging Diyos. At yan po'y naisulat sa Biblia on the record. Ang kailangan lang ho ng mga so-called mga religious people, magtuong ka ng pansin sa salita ng Diyos.
At pag-aralan mo rin bakit naglipa na ang maraming klaseng versions ng Biblia. Alam niyo, yan ang panliligaw ng devil. Twisting, corrupting the word of truth. Sabi na ng Panginoon doon sa Matthew 24:35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Anong sabi ng Psalm chapter 12? Be preserved na ito forever. Kaya nga, ang tanong sa mga ngaral, where is the word of God? Do you have it? Hindi ho pwede. Things that are different are not the same. Kaya isa pong pag-aaral yan ang dapat para matiyak mo yung kalagayan mo na nakaka-please ka sa Diyos. Nakakaluwalhati ka sa Diyos. It takes time to study, search, compare. Yan po yung utos ng Holy Spirit. Trabaho niya yun. Yun ang paraan kung paano mo matutunan. Compare. Pagkumpara mo, itong version ito, tsaka ito. The only version of the Bible, sa lahat ng versions ng Bible, King James po ang walang copyright. Basta plain ang pinag-uusapan dito, ha? Walang copyright. Everybody, everyone, pwede kang magpalimbag nito. Alright? Na wala kang pananagutan kasi ang kausap mo dyan, ang Diyos. Gagamitin ka ng Diyos with your money, with the resources na pinagkatiwala sa iyo para magkaroon ng ganito at kakalat, may paabot, may pamigay sa maraming tao. Ganyan pong ginagawa ng ilang pong mga mananampalataya. They are capable financially, and then with the power of prayer, ito po ay kanila pong na-accomplish at nakapamigay ng maraming Biblia. Ayun po yung ating nakita rito. Kaya ang wika po rito, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed ka pag hindi ka natitisod sa salita ng Diyos na ipangaral. Kasi by experience, marami na rin akong nakita na mga nagpapakilalang Kristiyano, pag ang preaching ay very strong, natisod, akala niya siya ho yung pinatutungkulan. Kaya ang sabi ko naman, kung ako naman, ay swerte niya, blessed siya. Kung salita na laki, sabihin na natin laki, siya lang palang pinaghandaan ng message. At hindi ho ganun. Ang salita ng Diyos ay pangkalahatan doon sa mga present. Kung ang kinaukulan o particular na bagay na binibigyan ng emphasis, strongly, whether yan ay sin or offense or something na baluktot, kasalanan in general, at ayaw mo, akala mo ikaw ang tinutukoy ng Panginoon, and it happen, meron kang ganon, tinamaan ka, dapat mag-humble ka right away, humingi ka na ng tawad sa Panginoon para manumbalik talaga yung fellowship ng Panginoon sa iyo na maging matamis, ano? Ngayon, gusto kong basahin po natin ngayon yung Matthew chapter 15, meron po tayong makikita rito. Ito yung sangkaranasan ng Panginoon at kung ano ang attitude niya matapos ito. Alright, tignan mo natin. Matthew 15, babasa ho tayo hanggang 14 na talata. Matthew 15, ito yung eksena. Ito yung written na mga kaganapan during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Then came to Jesus, sino mga ito? Scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, chapter 15 po yan ng Matthew, why do thy disciples transgress the tradition of the elder? Pansinin niyo yung salita nila, tradition. Familiar word, di ba? For they wash not their hands when they eat bread. Kasi tradition nila yon. And he answered and said unto them, why do ye also? Binalikan sila ng Panginoon. Bakit kayo rin transgress the commandment of God by your tradition? Binalikan. Kasi ginamit yung word tradition. Ano po yung nakita ng Diyos sa kanilang buhay? Nice ng Panginoon, makorek yun. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nare-rebuke sila dito. Nare-remind sila, dapat pasalamat. Kaso ang kaharap nila, hindi pa nila lubos kilala. So sabi ng Panginoon, nag-quote siya sa kasulatan. Verse 4 ng Matthew 15. Alright? For God commanded, saying, honor thy father and mother, and
He that curseth father or mother, alam ba ninyo kung anong parusa? Let him die the death. Pansinin nyo. Kaya noon pa po, during Moses' time, ang isumpa mo, i-curse mo, magulang mo, death penalty po yun. Alam nyo kung ibabalik lang siguro dito yung death penalty sa mga specified na kasalanan, kung sino ang papatawan ng death penalty, magkakagulo ho dito yung mga marurunong edukadong religyoso, no? Sa Congress, kasi sila yung law-making body. And then, but you say, pero sinasabi ninyo, ang wika ng Panginoon sa mga Pariseo nito at mga scribes in verse 5. Sinasabi ninyo, ano yung sinasabi nila? Whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift. Bakit nyo? Right? It is a gift by whatsoever thou mightest be profited by me. Kita nyo, profit, favor, makikita ninyo dito, Alright, then verse 6. And honor not his father. Ito yung sinasabi ninyo, and honor not his father and his mother, he shall be free. Thus have you made the commandments of God of none effect by your tradition. Samantalang yung pag-honor, no po, sa magulang, yung hindi pag-honor sa magulang, ito ho'y pinapatawan ho ito. Yung isinusumpa yung mga magulang, no? Let him die the death. Sabi nyo, you made the commandments of God of none effect by your tradition. 7, ito yung very strong words. You hypocrites, will the Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth. Ito yun, no? And honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Nakasulat na po yun. Ito yung mga tao na ito, nagbabanal-banalan. Bukang bibig ang Panginoon. Oh Lord, yung mga ganun ba, no? And then, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So sa pamagitan din po ng pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, ma-identify mo po rito, no po, yung doctrines o the commandment of men, kaysa doon sa salita ng Diyos, utos ng Diyos. So may contrast dito. Ano yung salita ng tao na hindi ito sinalita ng Diyos? Kailangan ho palagi ang sinasabi ng tao na naniniwala sa Diyos, alright, ay kailangan na ayon doon sa sinasabi ng Diyos. Ganyan lang po pag-aaral. The comparison, the context, and the contrast. And then, ang wika po doon, but in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandments of men. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Not that which goeth into the mouth defileth a man. Hindi yung nanggagaling sa bibig, ang wika niya rito, ay nagpapadumi sa tao. But he that which cometh out of the mouth. Hindi yung pumapasok goeth into the mouth. Yung kinakain, yung nakapagparumi, sabi niya. But that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Nanggagaling sa bibig. And came his disciples and said unto him, ito ho yun, knowest thou, sabi ng mga disciples, nung nalapitan ng Panginoon after na he said this, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Sino mga ito? Iskriba, Pariseo, religious leaders, na offend sa sinabi ng Panginoon. Kaya hindi rin katakataka na yung halaw sa salita ng Diyos, katotohanan, na hindi nagmamature, maaaring professing Christian, madaling matisod. Kaya pag strong words ang narinig niya, ay yun na po yun. Magtatampo na kunwari, hindi na magsasamba, kahit na nakikipag-communicate, hindi na papansinin. Ay, yun po yun, no? Pagpuntahan mo, yun ay nagtatago, yung mga ganun ba? So, ito po yun, no? Napakalungkot po ng ganun. And then,
Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Ano po reaction ng Panginoon? In verse 13, But he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted out. Sabi ng verse 14, ito yung magandang salita niya, Let them alone, hayaan ninyo sila. Ini-ignore lang sila ng Panginoon. They be blind leaders of the blind, and eat the blind, lead the blind, both shall fall into the ditch. Kaya napakahirap po ito. Baka yung mahal natin sa buhay, nasa bulag po ng mga aral, na samantalang siya rin ay kumakapa, hindi rin alam, pero gusto niya. Kaya lang ang problem ho, pag meron hong limbawa lumapit sa kanya, ini-ignore, ayaw niyang pansinin, hindi sila nagiging seryoso. Yun po yung isang problema. Compare natin ito sa Proverbs 28:24. Sa Proverbs 28:24, ay makikita po natin dito ang magandang statement dito. Pansinin niyo, ito kasi nangyayari po ito kuminsan dahil sa favor, nagko-compromise ito po, no? Pansinin muna natin yung Proverbs 28. Ang wika po rito, verse 20 muna. 20 muna para bago kunin natin muna yung context dito. A faithful man shall abound with blessings. Ang sarap po nun, ano? Ang blessing po is not necessary by material things. Yung lang makatulog kang mahimbing, yung banga, may pera, no? Di nakakatulog dahil inisip niya yung pera niya, baka mapasukan sa bahay, o may mangyari sa mga pinaggastusan niya. But he that maketh haste, no po, to be rich shall not be innocent. O may pananagutan ka dyan kasi, bakit? Nagmamadali ka? Sa pagmamadali, pinagyayabangan mo na yung mga tao, ini-ignore mo na yung katungkulan mo kung ikaw Kristiyano. No, yung katungkulan mo, napapabayaan mo na sa Diyos. Yung obligasyon mo, yung presence mo, napapabayaan mo na. Pati nung dapat kumakain ka ng salita ng Diyos, no, regularly, no, ay pinapabayaan mo na yun. Yung prayer life mo ay napakaikli na. Lord, salamat po. Tapos ganun na lang, no? Walang kasarap-sarap ba? Ang naghahanap ang Panginoon ng sweet fellowship. And then in verse 21, to have respect of person is not good. Yung bang meron kang favoritism, may kinikilingan ka ba? Bakit mo tinatanggap, nire-respeto isang tao na ito naman isabi ng Panginoon hindi good? Sa paanong paraan? Kasi, pag magkaganon kasi, meron ka ng favoritism, may kinikilingan ka, may bias ka na, nagiging bias ka. For, anong reason? To have respect of person is not good, for a price of bread, that man will transgress. Pag meron ka kasing mga paborito tao, kinikilingan, kahit na ikaw ay suhulan, alright, palibre-libre, may binilang ka ng ganito, binigyan ka ng ganito, nagkakasala ka na. Kahit na baluktot, ina-adapt mo na, niyayakap. Marami akong alam na ganito. Meron nga isang pastor, no? Ito yung mahirap, ano? Sabi na, kung titignan mo, false doctrine tinuturo nung babanggitin niya. Kung may puso naman daw sa gawain ng Diyos, bakit hindi raw pwede? Tagapidyo tulog niya. Wow! Grabe, ano? Bakit? Tinutulungan. Noon kinokondem yung mga false teachers, mga heretic. Napakalungkot po yung nangyayari ngayon. Nagmamadali ho sa mga bagay-bagay ng ganito, no? Mali ho yun, mali. Ala kang conviction, ala kang paninindigan. Hindi mo ho pwedeng palitan yung truth. What is truth is truth. Kaya ho, katapos kahit sino, limbawa, kriminal, whoever they are, sugarol. O ano, okay lang sa'yo yun. May puso naman tumulong may puso sa gawain. Ayun, yun ang problema doon, no? He that hasted to be rich and hath an evil eye. Bakit? Kasi hindi ho siya satisfied at kontento sa bagay na meron siya. Kaya dahil meron nga siyang gusto pa, may gusto pa, napapabayaan na niya yung kanyang tinatawag po nating breach, o yung tinatawag nating ibig sabihin, kasunduan, tinanguan,
Di ba, mostly pag ikaw Kristiyano, lalo na kung alam nakagawa ka ng mali na naulit-ulit mo, tapos may hagupit sa buhay mo, Lord, isang chance na lang po, gagawin ko na po yung gusto mo. Yung mga ganun ba? Pagkatapos, later on, lumipas ang panahon, gawa na naman. Ayun yun, no? And consider it not that poverty shall come upon him. Ito yun, sino yun? Nagmamadali. Bakit? May aksidente pag nagmamadali, kahit sa pagdadrive lang Ang buhay ng tao is like kind of driving yan Gana, paano ka mag-drive? Reckless? Meron hong disgrasya dyan. Poverty shall come upon him. Be careful. Hello. Kaya ito po isang bagay na dapat natin i-consider. Sabi niya, and consider it not that poverty shall come upon him. So paano kayang paraan? Di hintayin mo paano darating yung poverty. Alright? Paano darating? Kung paano halimbawa, aksidente ka, paralyzed ka na, inutil ka na, wala na. O anong palagay mo? Lahat na lang ng pinag-ipunan mo, pati yung ipon ng mga mahal mo sa buhay, talagang gagasusin hanggat buhay ka. Ayan ang magiging problema dyan. He that rebuketh a man, ito yon, pansinin niya he that rebuketh a man afterwards shall find more favor than he that flattereth with the tongue. Tingnan ninyo, yung nire-rebuke mo, kinokondem mo, yung hinahatulan ng mali. Okay na, no? Right? Nire-rebuke mo. Pagkatapos kaya lang, nagbigay ng favor sa'yo. Ayan. Nagbigay ng favor sa'yo. Markahan yung mga talata na ito, Kumbaga sa kuhan ay ginatungan ka. Alright? And then, find more favor than he that flattereth with the tongue. Kaysa doon, na nambobola. Ito, alam mo ito, nambobola, yung tao nire-rebuke mo na hindi naman nambobola, kung sabihin na natin ng ganon, kaso lang, ito ay expert siya sa paglalagay. Pagbibigay ng favor, kaya hindi mo na papansinin yung ginagawa niya kung whatever, no? Sabihin na natin ganun. Nire-rebuke mo, mali ka. Nire-rebuke mo, kaso nung binigyan ka ng favor, tumahimik ka na. Kinonsinti mo na yung mali. Ayan po yun, big Bible yan. And then in verse 24, whoso robbeth his father or his mother, pagkatapos sasabihin, it is no transgression. Kita nyo? Yan po yung lumilitaw ngayon. Tinaw daw yung pagnakawan mo, ang tatay mo, nanay mo, lilitaw balang araw, hindi transgression yan, hindi mali yan. Alam nyo ba yung nalilikha ng batas if you are observing, yung ginagawang batas, itong mga so-called na mga brilliant, super educated na mga lawyers na ito, ito'y tinatawag nating lawmakers, ano ba yung naiimbento niya? Saan napupulot? Para lang magkaroon ng publicity, magkaroon ng pangalan, ito'y bill namin ito, kahit na ito ay salungat contrary against doon sa will ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa principle ng Diyos, sa batas ng Diyos. Yan ang problem po, no? Yung makikita niya, I like this, no? Whoso robbeth his father or his mother and saith it is no transgression, the same is the companion of who? Destroyer. Kita nyo? Yung maninira, yung nagde-destroy, kaibigan ka nun, kasama ka nun. Yan po yung nakakalungkot, no? He that is of a proud heart stirreth up strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. He that trusted in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Kapatid, napakasarap na mga talata. Alam nyo, yung nabasa natin sa Matthew 15, 1-14, and then kinumpir natin dito sa Proverbs chapter 28, alam nyo dito, mapapansin natin dito, ang Panginoong Jesucristo, particular din sa Matthew 15, the Lord Jesus Christ was not concerned when false religious leaders were offended by the truth. Hindi ho siya concerned yan. Bakit? Sinabi na niya yung truth. Pag sinabi natin ng truth, ayaw niya na tison nagalit sa iyo, so anong magagawa mo? Ayaw niya yung truth. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang pakorek. Kaya nga po yung scripture, all scripture is given by inspiration of God, 2 Timothy 3.
and is profitable for doctrine, that is teaching what is right, and profitable for reproof, that is teaching what is not right, and then correction, benefit, no? Profitable sa correction, that is teaching how to get right, and then instruction, that is teaching how to stay right. Kompleto po salita ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo yung tama, yung totoo, and then pag mali, i-rebuke ka, and then pag ni-rebuke ka, and at the same time, kinokorek ka, alright? At pag kinokorek ka, tuturuan ka pa kung paano mag-stay ng right. That's the Lord. Yan po yung God. Yan po yung isip niya at saka puso toward mankind, kasi very special ang tao. And isa pang bagay na dapat nating mapansin sa kaganapan sa Matthew 15, 1-14, yung the truth's hearts. Nasaktan ka, no, sa katotohanan before it can help. Talaga kung ganun, ma-convict ka, makasalanan ka. Kasi bakit? Na-expose ng salita ng Diyos na ikaw ay ganito, ganyan. Bakit? Alam mo ngayon na alam mo ngayon yung ginawa mo, uy, laban pala sa Diyos to. At alam mo, magagalit siya. O yun, nag-react ka ngayon. Alright? Pero nasaktan ka. Nasaktan ka. Lalo na kung yung pinagagawa mong kasalanan, pinapractice, maraming nakakaalam. Lalo na yung mga nakakaalam doon, kasama mo silang nakarinig, tumingin sa'yo ngayon. It hurts. Pero sa totoo lang, it can help. It can help. Pansinin niyo yung Hebrews 4, 12-13. Hebrews 12, 4-13. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, that is the body, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Wala kong may tatago sa salita ng Diyos, no? Ay talagang nanonood po yan, powerful, sharper. Talagang lalaslasing kanyan. Piercing, talagang nanunugat yan, nanunuot yan. Discerner, ano bang inisip mo? Alam niya. Pag narinig mo kasi ang salita ng Diyos, ito, ganito lang po ito, para maintindihan yung 12, ganito lang po. Sino man marahil sa mga katabi mo nakakilala sa iyo, hindi alam ang iyong mga pinagagawa. Pero once na narinig mo ng Diyos, tumama. Alright? Tumama. Nanuot. Makita mo ang iyong sarili. Nakita ng Diyos kasi yun eh. Kasi salita ng Diyos, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam ng Panginoon kung ano ang intent ng heart mo sa kasalukuyan. Ano yung plano mo? Ano yung priority mo sa buhay pag may kinalaman sa Diyos? Ano? Alam ng Diyos yun. Marahil ako, ang iba, o tao na kapaligid siya, hindi nila alam. Yung binabalak mo ba? Yung intent na nakalagay sa heart mo rito? Maring meron na talagang pinagpipilit ang wrong relationship. Maling relationship. In-expose na ng Panginoon marahil ang isang tao kung sino siya, ano siya. Kahit paano mong ulit-ulitin na ganun siya talaga, caution sa'yo, warning yun. O maaring isang bagay na pinaplanong gawin, makakapahamak ito, ganito yung kahinatnan niyan, marahil ay naguguluhan ka dyan, o marahil ay nagpaplano ka pa, yan ang intent ng heart. So napakaganda ng salita ng Diyos. Baka ang intent mo, ng puso mo, dahil nakarinig ka ng rebuke na tisod ka ni so and so, ayaw mong makita sa loob ng simbahan, kaya ayaw mong sumamba. Ibig sabihin that somebody, that particular person, ang siyang nag-i-influence ng iyong decision making. Hindi yung Holy Spirit. Ganun lang po. Pwede nating masagot yun. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 8. 1 Peter chapter 2 verse 8. Ito pagpapakilala sa Panginoon. Binanggit din sa Romans 9:33 kanina. And a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed.
Mga kapatid, ito itong spirit ng disobedience. Salita ng Diyos, narinig mo, alam mo, mali ang isang ginagawa mo. Mali ang laman ng puso mo, mali ang intent ng iyong heart. Tapos, narinig mo, yung salita ng Diyos, and then natisod ka. Alam na ng Panginoon, natisod ka. And then later on, malalaman na nila sa action. Ang galing po ng salita ng Diyos. Wala po tayong may tatago rito. Kasi wherever you go, wherever you are, God knows the intents of our heart. God knows yung iniisip mo at pinaplano, alam niya yon. Correct na po natin yon. Make sure yan ay makapagluwalhati sa Diyos habang meron tayong pagkakataon. Ano pa ang hinggil sa katotohanan na kung saan dito sa Matthew chapter 15, kanina binasa natin, talagang itong mga religious leaders, well-versed sila, they know the scriptures, they have the copy of the scriptures. They have yung truth offense, wicked, ito pong katotohanan ay natitisod po rito yung mga heretics, hypocrites, hypersensitive people. 3 H, heretics, hypocrites, hypersensitive people. Pag heresy, maling turo. Pag heretic, false teacher yan. Opo? Kaya sabi po ng Titus chapter 3 verse 10 and 11, I repeat, truth offends wicked heretics, hypocrites, and hypersensitive people. Masyado ka sensitive. Masyado sensitive yung mga tao. Ang isang problem yung mga hypersensitive kasi they don't spend much time pagbulay-bulay, reading, studying the Word of God. Yun ang problema. Kaya hindi siya tumitibaw, hindi siya nag-grow, hindi siya na-edify. Walang edification sa life niya, walang paglago, walang pagtibay, yung nagigibang steadfast ka, unmovable ka. Kung titingnan natin yung 1 Corinthians 15:58, yung sinasabi na be steadfast, kailangan matatag ka. At the following word, nung salita na yon, ito yung further light and definition ng salitang steadfast, unmovable. Kahit anong situation, whoever they are, whatever it is, hindi ka matitinag, hindi ka mamumove sa iyong paninindigan sa katotohanan, pananalig sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, na siya lamang ang iyong iniisip at laman ng puso mo, na in everything you do ay kailangan maluwalhati siya. Yun. Kaya sabi po, kaya makikita mo yung attitude. Be steadfast and movable, always, always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Pag naintindihan mo yan, pinapaniwalaan mo na iyong paggawa, labor of love, para sa work ng Panginoon, para sa Panginoon, sa pangalan niya, sa kapurihan niya, karangalan niya, ay hindi po mawawalang saysay yun. Sa tao, ginawan mo ng maraming bagay, isa lang bagay, na marahil hindi mo na pagbigyan yung isang kahilingan, nako, tapos ka na. Yan po yung nature ng tao. It's better to glorify, please the Lord, period, kaysa dun sa tao. Bakit? Pagdating ng araw, hindi naman yung tao ang hahatol sa'yo, Panginoon ang kakaharapin mo. Pagdating ng araw, hindi naman ang Panginoon hindi naman ang tao magre-reward sa'yo in heaven, Panginoon. Di ba? So, pinapauna na ang sinasabi ng Panginoon, bakit ang daming professing Christian, unfaithful pa rin, malamig ang pakikitungo sa Panginoon, walang strong desire and conviction, basta nagkaipon, kasi utos yun, not forsaking the assembling of yourselves. Kasi alam mo na yung nangyayari, yan sinasabi ng 10:25 ng Hebrews. So, ayan po natin nakikita sa Titus, a man that is an heretic, after first and second admonition, reject mo na yan. Reject mo na yan. Ayaw niya talaga yun. Heretic yan eh. Kasi, mali talaga yung laman ng isip niyan eh.
Mali ang paniwala niya, mali ang puso niya. Heretic, false. Knowing that he that is such, alam ninyo, yung ganon is subverted, sinned, being condemned of himself. Yan po yung nilalaman ito, heretic. In 1 John chapter 4 verse 6, pansinin natin. In 1 John chapter 4 verse 6, we are of God, sabi ni John, he that knoweth God heareth us. Ang nakakilala sa Diyos, pinakikinggan tayo. Question. Kung meron naman po nakikinig ngayon, maaaring natisod ka, nanlamig ka, ayaw mo ng manambahan o marahil ayaw mo ng bigyan ng importansya, pagkikinig ng salita ng Diyos, ayaw mo ng makipag-fellowship, makipagtipon sa family of God wherein you belong, no? And then, ayaw mo ng patunayan na ikaw nga ay katiwala ng Diyos, alright? Ayaw mo ng patunayan na ikaw nga ay lingkod ng Diyos. So, problema pong malaki yan. Sabi po ng Biblia, we are of God, he that knoweth God heareth us. He that is not God, he that is not of God, heareth not us. Ang sabi ni Juan, ang sa Diyos, sabi dito, tayo sa Diyos, ang nakakilala sa Diyos, nakikinig sa atin. Ang hindi sa Diyos, hindi nakikinig sa atin. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. So ano po ang nakita natin dito? Ang Panginoong Jesucristo, the person mismo, more than 2,000 years ago na rito, hanggang ngayon, natitisod sila sa Kanya. Ayaw nilang marinig, basta't gusto nilang marinig yung relihiyon nila, yun ang totoo tinayo ni Kristo. E di ba nakikita ninyo, may isang relihiyon na malimit na itaas ay yung pong santa kaysa sa Kanya. You know that? At marami naman pong relihiyon, kiniklaim nila yung kanilang church, yun ang tinayo ni Kristo. Kaya nga, ang lumilitaw na mas malaga ang pagpasok doon kaysa doon sa pananalig, pananampalatay at pagtanggap kay Kristo, right away, na-receive mo yung package deal, gift ng Panginoon sa'yo. Sa kanila, magtatrabaho ka pa dyan. He that endureth unto the end shall be saved. Yun ang problema. So, hindi nila maklaim na sila ligtas ngayon. Kung ligtas ka ngayon, ibig sabihin na tagpuan ka na ng Panginoon, Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Pag hindi ka pa natagpuan, nananatili kang lost. Pag natagpuan ka, save ka. Bakit? Yun sinabi niya naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Hindi ka pa ligtas, maliligtas ka pa lang, di nawawala ka pa, sinong tagapagligtas siya? Very clear naman ang Biblia. Alright, Titus, yung aklat ng Titus, makikita niyo kung sino yung Savior doon. So, yan po yung problema. Ngayon, titignan mo natin dito. Sa bandang ito, dito na tayo magwawakas. Now, let's see. Hinggil doon po, doon sa hinula na, pinasulat sa Biblia, na matitisod yung mga tao sa Kanya. Of course, pag sa Kanya, natisod sa Kanya bilang person, and at the same time, natitisod sa Kanya doon sa Kanyang salita. Pamagitan ng Kanyang salita, alright, na pinangangaral, na nakasulat sa Biblia, ini-ignore nila doon, ayaw nila. Bakit? Kasi may expose yung vision nila. May expose yung kasalanan. May expose kung sino siya talaga. Bakit? Alam ng Panginoon kung ano ang intense, yung layon, yung plano, nung isip at saka puso ng tao. Alam niya yon. Kasi ayaw nilang mabisto yun. Ayaw nilang ma-review, ayaw nilang marinig na yung ginagawa niya ay kasalanan, karumaldumal sa harap ng Diyos. Ayaw nila. Ayaw nilang mabisto. Dahil ang salita ng Diyos, yan po yung magpapabisto kung ano ang meron ng tao sa isip at puso. And then, ito yun, Acts 4 verses 10 to 12. Acts 4 verses 10 to 12. After this, isa na lang po na chapter o mga ilang talata. Sa Acts chapter 4 verse 12, ito po yung matinding statement, be it known unto you all and to all the people of Israel, unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth,
whom you crucified, ang tindi po nun, whom you crucified, direkto po yan, whom God raised from the dead, even by Him. Sabi niya, that this man stand before you, here before you, whole. Pamamagitan ng Panginoon, alam mo, pamamagitan ng Panginoon, kapatid, ayan, buhay ka pa, nakatayo ka pa, lumalakad ka pa, at nabibless ka ng mga pagpapalang meron ka ngayon. Salitain mo lang ang layunin ng Diyos, ibalita mo siya, pakilala. Kung siya'y best friend mo, pakilala mo. Kung siya talaga ang pinakamamahal mo, pakilala mo siya. Kung siya talaga ang tumugon sa iyong problema, pakilala mo siya. Siguro wala naman tao na ikaw ay walang-wala, may problema ka, ang kinakaharap mo, disgrasya talaga yung kapamakan. Pero may tao nagligtas sa iyo, something like that. Binayaran ng utang mo, hindi mo kayang bayaran, siya yung nagbayad. Everything sinolve niya, totally. Binigyan ka ng assurance. Anong attitude mo doon sa tao na yun? Wala lang? Wala lang? So practically speaking, nangyayari ito sa buhay ng maraming professing Christian, yung treatment nila sa Panginoon, yung trato nila sa Panginoon, na sinasabing tinanggap nila bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, ano po makikita sa life nila? Action nila, attitude nila, behavior nila. Sana mga kapatid, kung sino ka man, o mga professing Christians, kung sino ka man, kung saan ka man, naabutan na ito, mag-isip-isip po tayo. Ito pong Panginoon na ito ay nangatisod yung mga so-called religious leaders. Maaaring ikaw kailan lang. Huwag ka naman matisod kasi nais ng Panginoon lumago ka, tumibay ka, maging karamay ka niya sa kanyang gawan kasi co-laborers ka na. Kumilos na tayo. Gawin na natin habang may opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. And then sabi doon sa verse 11, this is the stone. Sino ito? Yung name, by the name of Jesus Christ of Nazareth. You crucified, whom you crucified, whom God raised from the dead. Sino ito? This is the stone which was set at naught of you builders. Dami yung binibuild sa life, which is become the head of the corner. In verse 12, neither is there salvation in any other. Walang kaligtasan sa kanino man. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kita nyo? Siya lang. Mapapasin natin dito sa John 1:12, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Very clear po ang Biblia. Now, let's go to the last one. Basa natin to. 1 Peter chapter 2, 6-11. Being believers in Christ, sabi mo, tinanggap mo, right, saved ka, anak ka ng Diyos, possessor ng life eternal. Ito yung buhay panglangit. Ang buhay natin physical, hindi eternal yan. Dito lang yan. Babalik sa alabok yan. Uubusin lang ng uod yan at lupa. And then, samantalang ito, pagpapakilala ng Diyos at ang instruction ng Diyos na dapat mong gawin habang ikaw ay binubuhay niya at pinagpapala. Habang mayroon tayong opportunity. 1 Peter 2, 6-11, wherefore also it is contained in the Scriptures, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. Siya po'y pinakilalang elect. Kaya po naguguluhan kasi yung mga tao dito eh. Maraming mga grupo ng mga relihiyon. Sila daw ay elect. One of the elect. Elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Ang galing ano? Kung Tagalogin ko yon, dahil ito rin ay napapaloob sa kasulatan. Masdan. Sabi dito ang wika dito, behold, I lay in Zion ang pangunahing batong panulok na hinirang, mahalaga, at siya na sumasampalatay sa kanya ay hindi maguguluhan ang pag-iisip. Kita magiging maayos na. Bakit? Mananahan nga ang Holy Spirit. Sa verse 7, unto you therefore which believe, sa inyo na mga sumasampalataya,
precious siya. Ganun ba yung turing mo sa Panginoon? Precious? Alam ko ang precious, iniingatan yan. Sine-cherish. Talagang palagi mong tinitignan. Talagang kasi precious nga eh. Ayaw mong mawala sa'yo. But unto them which be disobedient, ito yun. The stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling block, a rock of offense, even to them which stumbled at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But, I want you to notice 9 and 10, but you are, may tinukoy sa mga disobedient, natitisod kasi, nag-disobey na, doon sa instruction ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Yun ang nangyayari. But, you are a chosen generation. Kung bilong ka rito, dapat makikita mo yung life mo ngayon. Royal priesthood, a holy nation, spiritual, a peculiar people, bukod tanging mga tao, that you should, ito yung order, ito yung instruction, you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Imagine, sa kanyang effort, sa kanyang biyaya, kapangyarihan, sa kanyang kahabagan, alright, ginawa po niya ang paraan para ikaw ay maalis sa darkness, mailipat ka sa light. Ang pagiging nasa darkness ay nasa kapangyarihan ni Satanas, at nais ng Panginoon, mawala ka sa darkness, mailipat sa light, mawala ka sa power ni Satan, mailipat sa Diyos. That is Acts 26 verse 18. Very clear po yung talata. Iyon ang mission ng Panginoon. Kasi pag ang tao nasa kadiliman, educated man, super scholars, whoever they are, famous, alright, strong. Pero simple question. Pag mamamatay ka ngayon o mamayang gabi, wag nawa, saan tutungo yung kaluluwa? Are you sure 100% tutungong ka sa langit? And why? Diyan lang po nagkakaproblema sa very elementary question. So ang wika po ng Biblia, but you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praise of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Bakit daw? In which in time past, sa nakarang panahon, hindi kayo tao ng Diyos. We're not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy in the past, but now have obtained mercy. Kaya nga meron po tayong Titus 3:5. No po? Hindi sa works na yung ginawa na sarili mong katwiran, but by the mercy of God, He saved us. Very clear po yun. Very clear. But now have obtained mercy, dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims. Ang lahat ng mga Kristiyano, sinabihan na ng Panginoon, lahat ng believers, you are in this world, but you are not of this world. Bakit? Maglalakbay lang tayo dito, pilgrims, strangers. Kahalubilo natin ang mga unbelievers under the rulership of the God of this world, si Satan. Kaya makikita mo po yung kaisipan ng tao, generally speaking. Kaya ganyan po ang nangyayari para ho mates, makita ng mga marurunong o mga eksperyensadong tao, mga expert, ang kanilang pagiging ignorant. Yan po yung makikita natin. In-expose sila ng Diyos. Naguguluhan. Hindi alam kung ano talaga ang pinakasolusyon hanggang ngayon. So nagkaroon sila ng time na magsuri, mag-aral, magbulay-bulay. Yan po yung nagaganap. Yan po yung lesson ng Diyos. Sana lahat tayo mga Kristiyano ay itong ginagalaw ng Diyos, gawa ng Diyos sa buong daigdig. Sana ito ay hamon sa ating buhay. Alright, tayo rin ay naragdagan ng liwanag why it is happening now. Sa dalawang letra na ito, that represent the COVID-19, ay meron ka na at least idea, pag pinag-usapan, ang spiritual virus na ito, kung bakit nangyayari yan. Conceit, palalo, okay, mapagmataas, and then contempt, talagang despise na talaga ang Panginoon, ang katotohanan, salita niya, talagang wala silang galang, walang respeto sa Diyos.
Parang ang tingin nila sa Diyos para bagan ito ay alkansya na lang na gano'n, no? Wala ka naman iniipon dyan eh. Direkto kang pinadadala sa'yo at using people para step by step makarating sa'yo ng maayos. Kaya nga ito po isang bagay na dapat natin pag-isipan. Mga kapatid, sa iba't ibang lugar na abutan na ito, I'm blessed sapagkat nalalaman po ng inyong lingkod, may nakikinig, may interesado. Yung pong nagpapadala kayo ng message, your comment, your likes, ang laking bagay na po yun. Ibig sabihin, you spend time listening, hearing the Word of God through this live streaming. Kung meron man po na nakinig ngayon, talagang kahit paano kinakapa mo, paano tutungo ng langit, ito lang po yung simple. Ang Savior si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay God manifest in the flesh. Ang reason bakit siya nagkatawang tao, condemn your sin in the flesh and my sin. Bakit siya nagsuffer sa flesh? May sagot si Peter. 1 Peter 3, verse 18. Para ho tayo ay dalhin, ilapit sa Diyos. Bakit? Kasi siya nga yung one mediator, batay sa 1 Timothy 2, verse 5. Ano ang ginawa niyang solusyon para mailapit ka sa Diyos? Anong ginawa niyang ng solusyon para mabayaran yung condemnation, parusa ng kasalanan mo? Supposed to be, after you die physically, doon ang start mo sa eternity in hell, paying the debt of your sin. Pero inako niya, siya yung nagbayad. Pero pakatandaan mo, hindi po automatic yun. Magkakaroon lang ng bisa yun kung paniniwalaan mo. Na hindi mo nakita ba't nakarecord sa Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos, they are truth. Live it forever. Mawala man ang langit at lupa, hindi mawawala. So, mawala man ang langit at lupa natin tinutuntunan, pag ni-reject mo yan, binaliwala yan, haharapin mo yan. At ito ang haharap sa iyo, salita ng Diyos. Anong preba? John 12:48. Sino man mag-reject sa akin, tumanggi sa akin, at ang aking mga salita, there is one na hahatol sa kanya ang mga salita na aking sinalita. So, yan po yung mapanganib. So, I really praise the Lord sa mga taong tulad mo na nakikinig ngayon, na talagang binigyan mo na importansya ang pakikinig. Kung hindi mo man, tiyak ang pagpunta ng langit. Habang ako'y nanalangin, pwede naman dyan sa lugar mo, nakikita ng Diyos ang desire mo. Kung desire mo na siya'y maging Savior mo at maging Lord, at tanggapin yung kanyang payment sa iyong kasalanan. He died for our sin. But ang good news, after 3 days, He rose from the dead. Anong ibig sabihin nun? Siya yung victorious Lord. Talo si devil, talo ang Satan, talo ang death, talo ang libingan, talo ang corruption ng body. Kaya pagdating niya, babalikan lahat ng mga tumanggap kay Kristo, babangon niya yan, mga bibiyak ang libingan, alright? And then, bagong katawan na sila. Glorious body, incorruptible, immortal, they will be with the Lord forever. Yun na yun. Hindi na mabubulok yun. Hindi na mapapagod yun. Hindi na magkakasakit yun. At hindi na mamamatay yun. Yun ang promise niya. Kung hindi mo pa ginawa, just ask forgiveness. The basis ng pagpapatawad ng Diyos, alright, yung kanyang shed blood. Para mawala ka sa pagkaalipin kay Satanas, mailipat ka sa Diyos, kay Kristo. Kaya yung salitang phrase na in Christ, mahalaga po yun matutunan ng isang nagbabasa sa Biblia. Pag nain ka kay Kristo, hawak ka na ni Kristo. Wala na makakakuha sa iyo. Wala na. Secured ka na. Ang kailangan mong labanan, yung battle dito sa sanglibutan. Flesh and then material, worldly things. Pero, merong nangako sa iyo, and that is the Lord. He will never leave you nor forsake you. Ang victory is through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. As I pray, ask forgiveness sa Panginoon, and then tanggapin mo si Kristo into your heart, spiritually, mananahan sa iyo ang kanyang espiritu. Automatically, ang lahat ng kasalanan mong namana, nagawa at pwede pang magawa hanggat nabubuhay ka, yan po ay natanggap mo yung payment, nagkaroon ng visa sa iyo. Because you believe the person, you accepted the person, you believe yung payment, you accept the payment, that's it. Automatic po lahat yun ay magkakaroon ng
bisa sa life mo, and then bago kang nilalang nun. So as I pray, just simple lang from the bottom of your heart, because the Lord is looking at your heart. Kung ikaw man mananampalataya, anong desire mo, anong plano mo para sa Diyos, pag-back na tayo sa normal, sa susunod na mga activities na ito ay tinakda ng Panginoon para sa ating kapatid. Panginoon namin Diyos at dakila, maraming salamat sa given opportunity, which is very precious, very important, para po ikaw ang mangusap sa amin, sa mga nakikinig. Salamat Lord, sa gabay ng iyong Espiritong Banal, nakayanan po namin at nakaraos kami na may tanyagang iyong salita, may pakayagang iyong salita, mapakinggan sa pamagitan ng live streaming sa broadcast na ito. Lord, indeed, thank you, thank you, thank you. Gabayin mo kami pangunahan, bigyan ng masarap na pagtulog, bigyan mo kami patuloy ng protection laban sa coronavirus, laban sa kapamakan, lalo sigit laban sa kasamaan at mga things na nais ng devil isiksik po sa amin. Lord, please help us to do thy will, maging victorious every day. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all.